Ayon sa paglalarawan ng taong iyon, ang hinahanap niya ay dapat ganitong uri. Anong klaseng tao ba itong lalaking nasa gitnang edad na ito? Hayaan mo akong tingnan din. Lanan. Mukhang isang pangit at lumang matanda. Hindi naman siya mukhang espesyal. Ijiw. Bakit hindi siya kahawig ni Fang Songhe? At talagang ako pa ang napagbalingan niya. Pero ayos lang, sabi nga nila, ang bugbog at sigaw ay paraan ng pagmamahal. Tingnan mo. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. Kung hindi natin siya kilala. Sa totoo lang, pwede naman tayong hindi na lang makipag-usap. Paano magiging maganda yon? Kung malawak ang paghahanap niya ng tao. Baka maakit lang ang pansin ng mga may masamang balak. Lenwei. Hindi ba't ito ang mga ngaso na nakatira sa bundok sa labas ng lungsod? Wu Teizu. Katatapos ko lang gamutin si Young Master Li. Hindi ko inakalang dito pa tayo magkikita. May ilang tao na nag-uusap-usap dito. May problema ba? Ay. Noong mga nakaraang araw, narinig ko na si Binibining Chuat. Ang paraang sinabi ng prinsipe para labanan ang lason gamit ang lason. Hindi ko alam kung talagang epektibo. Narinig na noon ni Lao Pu ang napakaraming kakaibang miaojiang na sining sa mga insekto. Kung pagsasamahin natin yan sa tradisyonal naming medisina, baka mas lalo pang lumabas ang hiwaga. Baka rin hindi kayanin ng taong iyon ang lason ng insekto. At basta na lang mamatay. Kung gayon, kalimutan na lang natin. Nakilala ba ni Wu Taizu ang tao sa larawan? Ito ang mga ngaso na si Ma. Noong mga nakaraang araw, malubha ang tinamo niyang sugat sa pangangaso. Ako rin ang umakyat sa bundok para gamutin ang sugat niya. Sa araw-araw, hindi siya nakikisalamuha sa iba. At nangangaso lang sa mapanganib na bundok ng Sui. Pinakiusapan ko siyang bumaba ng bundok. Pero ayaw talaga niya. Talagang napakatigas ng ulo niya. Ay naku, ano na ang gagawin ko? Pumunta ka at tumira muna sa mansyon ko ng ilang panahon. Sasabihin ko sa tagabantay ng pinto na ako ang nag-utos. Talaga bang titira ako sa mansyon mo? Narinig ko na mahilig sa mga kakaiba si Binibining Chu. At pinakagusto niya ang mga lalaking umaasa lang sa babae. Baka napusuan niya ako, si Binibining Chu. Ang kapal ng mukha, parang palakang nangangarap ng laman ng sisne. Sabi nga ng matanda. Kapag taos ang puso, may bisa. Hindi niya naman lolokohin ang sarili niya, di ba? Kung mangahas siyang lokohin ako. Babalatan ko siya pag uwi ko. Kapag nakita siya ng Young Master, siguradong susunod na lang siyang maayos na babalik sa Miaojiang. Ang kinakatakutan ko lang, sa susunod na makita niya ako, papatayin na niya ako. Bakit ba napakapait ng buhay ko? Kaya dito na lang ako magtatago sa malalim na kagubatan sa bundok na ito. Nakakaawa talagang mamuhay sa tibag at hamog. Magandang lugar pala ito para sa pagtatanim ng mga halamang gamot. Ang puting hamog na bulaklak ay mahilig sa hangin at lamig. Ngayon ay namulaklak na ito. Bukas, pipitasin ko na ito. At gagamitin sa paggawa ng bagong lason. Ayos noong 14 na ka, sinilip mo na ang ilalim ng palda ko. Ngayon, naging mga puppet na sila. Pero hindi pa rin mabago ang likas niyang hilig sa kalaswaan. Papatayin kita. Sige, hintayin mong mabusog ako sa kita pagbabayarin. Binibini, pakawalan mo ako. Ang hapunan ko. Ijiw. Bilisan mo, tingnan mo, gusto niya ako. Masaya ba ito? Masaya nga. At may mas masaya pa. Wow. Wow. Buti na lang, si Chuhi at Ijiw ay parehong may pagtingin sa isa't isa. Magkakaroon pa sila ng sarili nilang palabas. Ano pa ba ang gusto kong makita? Ito si Biyudang Li. Ito ang isang makisig na espadachim. Kumatok siya sa pintuan ng biyudang si Li sa kalagitnaan ng gabi, tapos. Elngan. Ano bang sinasabi niyo tungkol sa espadachim? Wala naman. Ang pagtingin sa tatlong titik na klasiko ay hindi naman marangal na bagay. Dahil hindi naman ito marangal. Bakit mo pa gustong makipaglandian sa akin? Sobra ka na. May tunog ng bakbakan sa unahan. Pupunta ako para tingnan. Nakatalilis na kami hanggang Yangcheng. Bakit ayaw pa rin kaming patawarin ng mga taga Miaojiang? Ano ang ibig mong sabihin? Demonyang babae, kung papatayin mo ako, patayin mo na lang ako. Walang alam ang Binibini. Pakawalan mo ang Binibini. Dahil tinawag mo akong demonyang babae.
May gagawin akong akma sa tawag mo sa akin. Kung hindi, hindi naman makatuwiran. Hindi ko siya pakakawalan. Gagawin ko pa siyang isang puppet. Ano ang magagawa mo? Si Bayani Fang at ang iba pa ay kukunin ang buhay ng binibini. Nakikiusap ako, iligtas mo siya. Ang pagsakit sa walang sala ay hindi mapapatawad. Kung pagpatay ang pag-uusapan, hindi kayo ubra mga taga Central Plains. Hindi ako matitinag niyan, si Sangduo. Kahit magbanta kayo ng ilang mabibigat na salita. Bilisan mo, Jiu. Baka kailangan tayo ni Kuya Fang. Oh. Dali, takbo. Huwag kang tumakas. Kakapang-akyat ko lang dito. Bakit tumakbo na naman sila? Ikaw nga, Chayan. Ganito kaganda ang itsura ko. Tapos nagkakamali ka pa rin at iba ang nakikita mo sa akin. Ang mga matang ito na naiwan sa mga mata mo ay wala palang silbi. Kaya mas mabuti pang huwag na lang silang iwan. Ang aking Jiu ay walang katulad sa buong mundo. At siya rin ang pinakaperpektong tao sa mundo. Talagang bulag ka sa halaga. Paano mo nagawang ituring na ibang tao ang aking Jiu? Bilisan mong humingi ng tawad sa aming pinakamarikit, pinakatalino, at pinakakahanga-hangang Jiu. Paumanhin. Jiu. Humingi na siya ng tawad, ha? Nawala na ba kahit kaunti ang inis mo? Ayos, mukhang karapat dapat nang mamatay ang taong ito. Nagawa niyang pagalitin ang pinakamamahal kong Jiu. Sasampalin ko siya ng ilang beses. Para maipaghiganti ko ang paborito kong Jiu. Jiu. Ang napakaganda mong mga kamay, ehe. Sapat ng kapitan ako. Naiintindihan ko na. Kausapin sana namin kayo tungkol sa ilang bagay, mga ngasuma. Huwag kang matakot. Mabuting tao si Jiu. Hindi siya basta pumapatay ng walang dahilan. Kahit masama pa ang isang tao. Nasa isang salita ni Ehi ang lahat. Ay. Bitiwan mo ako. Naku, tumahimik ka nga. Aray. Miss Lee, ayos ka lang ba? May kailangan ako. Sino ba sila? Kukidnapin na naman ba ako para takutin ang aking ama na magbayad ng tubong? Ganito ba kayo talaga, mga taga Central Plains, walang alam maghiwalay ng tama at mali? Kung hindi ka iniligtas ni Kang Yan, matagal ka nang nahulog sa bangin at namatay. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ay. Kayong mga hangal na taga Central Plains. Ipapalasap ko sa inyo ang kabayaran sa pananakit sa aking puppet. Tigil. Hindi masamang tao ang lahat. Huwag na kayong mag-away. Aray. Si Ehi ay napakahina. At nagmamadali pa siyang tumakbo. Pagod ka na, ano? Kasi mabagal ka naman talaga. Talagang wala siyang sigla. Hindi ba sabi mo, ipapakita mo sa akin ang mga ligaw na bulaklak sa tabing daan? At ang sabi mo pa, titingin tayo sa mga bituin. Hindi ba kapag nakita niya ang mga yon, saka pa lang siya mananahimik? Sa lagay na ito, natatakot lang akong magkaputukan tayo agad at masaktan pareho. Sandali lang, huwag muna kayong tumakbo ulit. Lenwe. Aray. Miss, okay ka lang ba? Sino ka ba? Noong 10 taon na ang nakalipas. Nakasalubong ko pa ang isang dalaga sa bundok na ito. Noon, naligaw kayo ng landas ng kapatid mo. Ako ang nagturo sa inyo ng daan. Ikaw pala yon. Naalala ko pa na may mabait akong nakilala noon. Itinuro sa akin ni Tiyuhin ang daan pababa ng bundok. Lumaki na pala ang dalaga. Hindi man lang ako nakaabot para pasalamatan si dakilang Tiyuhin. Maraming salamat sa iyo. Kaya ako nakita ng kuya ko. Kang Yan. Ikaw, bakit mo siya tinatawag? Bakit ko siya tatawagin? Ano naman pakialam mo? Kang Yan, ang tawag mo ay Kang Yan. Parang totoo nga. Dapat noon ko pa ito naisip. Hindi pa tapos. Ha? Ano ba yan? Parang baliw. Ang binatang ito na si Kang Yan. Siya ba ang nag-isang naiwan ng angkangkang na nalipol 15 taon na ang nakalipas? Hindi siya. Wala nang natira sa angkangkang. Iyan halatang kinakabahan siyang itanggi yon. Malinaw na may problema. Lenwe.
Anong angkangkang pa ba? Mamamayan, nakuha na ng masamang espiritu ang anak ng pamilyang Ma. Uunahan natin sila para mahanap ka. Para maprotektahan ka at ang lihim na gusto mong ingatan. Malinaw na may naghahalungkat sa likod nito. Ang mga taong nakatakas noon mula sa angkangkang ay makikipag-isa sa amin. Kapag nakipagtulungan kayo, mas mapapangalagaan ang taong gusto ninyong protektahan. Lalo na at yan ay si Fang Songhe, ang kilalang kilala at bantog na tao. Ay! Elngan! Kakaiba, parang pamilyar ang taong ito. Ang taong ito ay bihasa sa sining ng pakikipaglaban at sa panulat. May dangal at talino rin. May malasakit at mabuti ang puso. Matalino at tuso. Patas at walang kinikilingan. At isa pa siyang mabuting manggagamot sa baryo, si Jiu. Ang sunod-sunod na 4 na salitang iyan. Masyado pang simple kumpara sa papuri para kay Fang Songhe. Mas may dating pa ang bantog na pangalan niya, ano? Si Jiu ay mula sa Miaojiang. Pero iba siya sa karaniwang taga Miaojiang. Dahil napakabuti ng pagkatao niya. At nagkataon pang malapit ang loob niya kay dakilang bayaning Fang. Kaya nagkapatid sila sa isa't isa bilang magkapatid na may ibang apelyido. Maaaring hindi man maniwala sa iyo si Jiu. Pero dapat niyang paniwalaan ang nakabibinging pangalan ng kapatid na may ibang apelyido ni dakilang bayaning Fang. Ubo-ubo. Lene. Talagang maganda ang pangalan ni Fang Songhe. Sa mga insektong ito, para bang siya na mismo ang sagisag ng katarungan. Nakakatuwa talaga. Kung gusto ko talagang malaman ang isang bagay. Marami akong paraan para mapasalita ka. Lene. Hanggang ngayon, hindi pa siya kumikilos. Sapat na yon para patunayang mabuting tao ako. 15 taon na ang nakalipas, naganap ang malagim na trahedya ng pagkalipol sa pamilya ng Kang. Lumabas ako kasama si Danyu at pag-uwi namin. Ang nakita lang namin ay apoy na nagliliyab at lagablab na umaabot sa langit sa mansyon. Naisip ko ang kabutihang loob ng amo sa amin. Ang pagkalingan hindi matumbasan kailanman. Pumasok kami para iligtas ang mga tao. Pero lahat ng nasa loob ay patay na. Ang mga katawan nila ay wasak at durog. Hindi ito mukhang sugat mula sa espada o sibat. Parang kinain na ng mga uod ang buto. Ni ang mga mukha ay halos hindi na makilala. Tiniis namin ang takot. At sa kabutihang palad, sa lumang balon sa likod ng bakuran. Natagpuan namin ang batang babae na walang malay at hindi gumigising. Nakakatakot ang mga kamay ng mga mamamatay tao. Alam naming hindi namin sila kayang kalabanin. Kung may makaalam na buhay pa ang dalagang iyon, tiyak na mamamatay siya. Kaya si Danyu ang nagbukas ng daan habang hinahabol kami. Karga-karga ko ang dalaga mula sa hilagang disyerto. At tumakas hanggang Jiangnan para magtago. Tapos, nasaan na ang batang iyon? Dinala ko ang dalaga at nagtago sa isang wasak na templo. Malubha ang paso ni Bai Xiaoji. Kaya naghanap ako ng gamot. Pagbalik ko, ang nakita ko lang ay... Ano? Nakakita ako ng isang mayamang binatang Ginoo. Nakarga ang dalagang walang malay. Dinala niya ang dalaga pauwi. Pagkaraan, nagpaimbita pa siya ng doktor. Hindi nagtagal. Kumalat sa mansyon ang chismis. Sinasabing ang amo at ang babaeng nasa labas ay may lihim na ugnayan. At nagkaroon pa raw ng isang anak na babae. Kaya nagkaroon ng isa pang dalaga sa mansyon. At ang batang Ginoo ay nagkaroon din ng isang nakababatang kapatid na babae. Palihim ko itong pinagmamasdan ng matagal. Mabubuting tao ang pamilyang iyon. Itinuring siya ng matandang amo na parang sariling anak. At lalo pang mahal na mahal ng kuya ang kapatid na babae. Mas ligtas para sa batang babae ang pagkakaroon ng ganitong pagkakakilanlan. Kaya itinago ko na lang ang sarili ko. At tahimik na nagmamasid mula sa dilim. Kayo, nakikinig lang kayo sa kwento lang. Bakit ako pa ang pinagtitinginan nyo? May markang pula sa katawan ng batang Kangyan. Na parang tandang pinanganak na tulad ng bulaklak ng plum. Ha? Impossible. Gumagawa lang kayo ng kwento. Hindi ako naniniwala sa inyo. Li Daodu. Biglang may nangyaring malaking pagbabago. Hindi niya iyon agad matanggap. Huwag kang mag-alala, babantayan ko siyang pumasok sa bahay. Lubhang gulo na ang isip at damdamin niya. Tiyak na naalala ni Chuhi ang nangyari noong siya ay bata pa. Kaya kasama ng kaibigan niya, gumagawa siya ng kwento para lokohin ako. Hindi ako naniniwala sa mga multong kwento na namatay ang buong bahay. At lalong hindi ako naniniwalang naging patay na naglalakad ang kuya ko. Pero si Fang Songhe, sa sinasabi niya, ay talagang walang kapantay na nakakakumbinsi. Kung totoo ang lahat. Ibig bang sabihin, peke lang ang lahat ng meron ako ngayon? Ay! May nangyari. Dalaga, saan ka nagpunta? Lumabas ang amo kasama ang mga tao para hanapin ka. Naiinip na kaming lahat. Ay!
Bumalik na ba si Shuang? Ano nang nangyari kay Shuang? Kuya, ito ang magandang pansalang bulaklak na nakagagamot sa daang sakit. Nakita ko na. Sabihin mo sa akin ng maayos. Muli ka na naman bang gumawa ng katangahan? Hindi rin alam ni Li Daodo. Kung sa huli ay matatanggap niya ang katotohanan. Ano bang mahirap tanggapin doon? Bigla niyang nalaman na wala pala siyang dugong kaugnayan sa tunay niyang pamilya. Ang tunay niyang mga kamag-anak ay halos naubos na dahil sa pang-aapi at pagpaslang. Siya na lang ang natitirang kamag-anak na nagdurusa sa mundo. Samantalang siya naman ay matagal nang namuhay ng payapa at masaya sa loob ng 10 taon. Bigla ko lang nalaman ang katotohanan. Siguradong mahirap niya itong tanggapin. Ayaw ni Chu Hee na malungkot siya. Tutulungan ko siya ng maayos. Paano mo siya tutulungan? Pagdudugtungin ko ang mga buto ng kanyang mga magulang. At gagawin ko siyang tao-tauhang buto. Na pwedeng tanggalin anumang oras. Napakapraktikal. Mas mabuti sigurong huwag na lang. Hindi na dapat ako nakipag-usap sa kanya tungkol sa seryosong usapan. Ilang beses lang siyang maasahan. Sabi ng iba, may gamot daw sa bundok na nakagagaling sa lahat ng sakit. At naniwala ka naman. Shuang, masyado kang madaling magtiwala sa tao. Alam ko naman na hindi pwedeng paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng taong iyon. Pero gusto ko pa rin subukan. Baka sakaling totoo ngang may bisa ang gamot na sinabi niya. Kapag wala nang magawa ang isang tao. Hindi niya maiwasang subukan kahit ang mga bagay na walang basehan. Dahil napakalakas ng pag-asa sa puso. Hindi mo ba naisip na baka hindi ka na makabalik? Bakit ka pa sumugal sa panganib? Gusto ko lang na gumaling na agad si kuya. Ayos lang sa akin kahit ganito ako. Mula ngayon, bawal ka nang gumawa ng mapanganib na mga bagay. CJ. Ang binatang naghatid sa iyo pauwi ngayon. Kaibigan mo ba siya? Ang binatang naghatid sa akin pauwi. May naghatid ba sa akin pauwi? Baka nagkamali lang ako ng tingin. Shuang, oras mo nang magpahinga. Ano bang problema? Wala naman, maaga ka na ring magpahinga. Talaga ngang ang tanga at mangmang ko. Hindi ako marunong umarte. Lahat ng iniisip ko, nakasulat na sa mukha ko. Hindi ko man lang maitago. Isa talaga akong sakitin. Maraming mamahalin at bihirang halamang gamot ang inipon ni Ginoong Li. Sa mundong ito, wala namang ganoong pambihirang bulaklak na nakagagaling sa lahat ng sakit. Tanging siya lang ang mangmang na naniwala. Pero hindi na siya gaya noon na maingay at pasabog. Medyo hindi pa ako sanay. Parang may isang di nakikitang sinulid na tumatagos dito. At isinama pa ako at si Ejuron. Ang pagkamatay ni Song Tingsu at Yin Suifeng. Ang pagkamatay ni Yimoli. Ang pagkamatay ni Chongyang. At kung paano nadawit ang pamilyang Kang kay Li Furong. Ang babaeng manggagamot na si Lin mula sa Kanghaizhou. Si Wu Erlang mula sa Wutong Village. Sa ilalim ng lambat na ito. Mayroon pa bang umiiral na hindi ko alam? Na nakatago sa dilim. Gabi na. Magpahinga na tayo. Unahin muna natin ang mahalagang usapan. Anong mahalagang usapan? Pansamantalang tumira sa bahay namin si Mangman na mga ngaso. Pero ang kababayan mong si Binibining Sangduo. At si Ginoong Kangyan din. Hindi kaya nagkubli na naman sila ng malayo. Sinusundan sila ng mga insekto ko. Nasa malapit lang sila. Hindi sila nangahas lumayo. Si Ijiu, ang taong pumatay sa buong angkan ng Kang. Nakakatakot ba? Lenwe. Baliw lang naman. Ano bang dapat ikatakot doon? Noong nasa bundok tayo. Nang makita ni Mangma si Ijiu, halos mawalan siya ng kaluluwa sa takot. Napakaraming hiwaga rito. Baka may kaugnayan ang sagot sa mga taga Miaojiang. Sa totoo lang, pwede ko siyang tanungin. Kapag ako ang nagtanong. Tiyak na hindi niya ako lolokohin. Bumalik na tayo sa silid at magpahinga. Lenwe. Noong nakaraang panahon, may bakas pa ng init ng tag-init. Ngunit nitong mga araw na ito, bigla na lang pabugso-bugsong bumuhos ang malakas na ulan. Marami sa lungsod ang nagkasipon at nilamig. Pinamumunuan ni Wu Taizu ang mga doktor sa libreng gamutan sa kalsada. Sinamantala ni Chu Sheng ang pagkakataon at nag-abuloy ng ilang pilak. Para makakuha ng mabuting reputasyon. At ang masiglang samahan ng mga mangangalakal ay ginanap din sa Qianjin Lo gaya ng naka-schedule. Hindi ako kakain. Ang mga mangangalakal mula sa ibang panig ay dumating na may dalang mga paninda para makipag-usap ng negosyo. Kung may gusto kang bagay.
Bibili natin at iuwi. May masarap ba riyan? Hindi mo ba pwedeng tigilan ang pag-isip sa pagkain? Kung hindi pagkain, wala akong interes. Pabalikin mo ang ate mo para makipag-usap. Noon, sa ganitong presyo ako nakikipagkasundo sa pamilyang Zhao. Bakit dito sa inyo, ang laki ng ibinaba? Masama ang panahon nitong mga araw na ito. Bumaba ang ani ng dahon ng mulberry. Hindi ka man lang magtanong-tanong. Mataas na talaga ang gasto sa seda. Kung sa presyo pa rin noon, hindi nabubuhay ang mga manggagawa sa hangin lang. Alam ng lahat na ang tela ng pamilyang Zhao ang pinakamaganda. Ayaw mo nang makipag-usap. Maaari akong humanap ng iba pang pamilya. Gusto mo ba talagang makipag-usap o hindi? Bakit laging sa bantay ko ka nakatingin? Sige, pag-usapan pa natin. Ha 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 ha. Parang pamilyar sa akin ang bantay na yon. Ang bulaklak sa puso niya ay hindi pa nalalanta. Kakaiba nga. Yung bantay na si Gao Yuan. Kung gayon, ang binibining binabantayan niya ay si ikalawang binibining Zhao. Hindi ko alam kung dumating na si binibining Zhao. Tahimik po ang lahat. Ngayon, lilipat tayo sa susunod na bahagi ng subasta. Tanging 3 taong gulang na bata lang ang masasamid sa pag-inom ng tubig. Paano pa nagkakaroon ng ganitong subasta sa panahong ito? Sa isang pagtitipon ng mga mangangalakal 100 taon na ang nakalipas. May isang dalagang nagmungkahi ng subasta na ito. Nagustuhan ng Pangulo ng Samahan ng mga mangangalakal noon ang ideyang ito. Kaya sa bawat pagtitipon ng samahan, nadaragdagan ang isang tuntunin ng subasta. At nagpatuloy ito hanggang ngayon. Bakit ngayon ko lang ito narinig? At lokal ka pa naman dito. Mukhang dati ay wala kang pakialam kahit kaunti sa negosyo ng pamilya. Talagang kulang ka sa alam. Hindi pa nga ako, isang taong namumuhay sa tago. Ang isang maginoong umiiwas sa mundo ang mas marami pang alam. Jiu. Parang pamilyar sa akin ang boses na ito. Lene. Matagal-tagal na rin tayong di nagkita. Gaya pa rin kayo dati, hindi makatwiran. Maginoong binata. Maliit na wod. Ako ay isang tunay na lalaki, hindi maliit. Kumalma ka. Malawak ang loob ko. Hindi na ako makikipagtalo sa inyo. Umupo kayo at mag-usap. Hindi ba kayo bumalik na sa Honglo? Bakit bumalik na naman kayo sa Yangcheng? Nakakakita siya ng hinaharap. Ang hitsurang gustong magsalita pero hindi makapagsalita. Mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Ang unang bagay na ipapasubastan niyo ngayon ay isang pintor mula sa 100 taon na ang nakalipas. Isang larawang naiwan niya. Ang lagda sa larawang ito ay Shan Shosheng. Patriarka, pakiusap, patawarin po ninyo ang alagad na ito sa aking pagiging di masunurin. Talagang wala po akong pangkain. Kaya napilitan akong ibenta ang inyong obra. Sana makahanap ito ng mabuting mapupuntahan. At makalayo sa pamilyang Chu. Ang binibining Chu na iyon ay mahilig sa mga lalaking palamunin. Talagang natatakot po akong hindi ko mapigilan ang tukso. At mapilitan akong ipagbili ang sarili ko at maging palamunin. 100 taon ang nakalipas. Nilamon ng salot ang Yangcheng. Parang impyerno sa lupa. Ang dalagang ito sa larawan ang mismong bumaba mula sa langit. At nagligtas sa mga mamamayan mula sa matinding kapahamakan. Ang larawang ito ay ipininta ni Dan King na guro para sa kanya. Kalaunan, ang dalagang nakadamit dilaw ay nag-alay ng buhay upang sagipin ang marami. Kasama ang kanyang kasintahan, tumalon sila sa kulampon. Sa pagkalipol ng mga tagabughaw na kulam sa kanyang katawan, sino ang makaalam? Ang batang Panginoon na yan ay takot mamatay. Nakalabas pa nga siya mula sa kulampon. Hindi lamang siya nakaligtas sa mundong ito, kundi nag-asawa pa at nagkaanak. Kaya ang dalagang nakadilaw ay tuluyan ng nakalimutan. Kawawang dalaga, mapusyaw ang kapalaran. Hanggang sa maging kalansay sa ilalim ng pond. Tunay ang larawang ito. Ito rin ang tanging imahe niya sa buong mundo. Ang mukha ng babaeng nasa larawan. Ang manggagamot na si Lin sa Kang Haizu noong una at ang lalaking nasa larawan ay magkahawig na magkahawig. Sila Nining ay siya rin. Siya ang mukhang katulad ng dalagang nasa larawan. Huwag kang mataranta. Paano ba ako hindi matataranta? Ang babae sa larawan ay tao mula pa sa daan-daang taon na ang nakalipas. Paano may taong nabuhay pa rin hanggang ngayon at hindi man lang nagbago ang hitsura? Ang dalagang Lin na nakita natin sa Kang Haizu. Tao ba siya o multo? Marahil multo siyang nakasuot lamang ng balat ng tao. Kung talagang multo siya, sino ang gusto niyang hilahin pababa sa impyerno? Palagi siyang ganito kasensitibo sa mga di inaasahang pagkakataon. Bobo ka nangako na ako sa'yo. Kahit mapunta pa talaga ako sa impyerno.
Aakyatin ko pa rin para hanapin ka. Ano pa ang ikatatakot ko? Hanggang sa araw na ito, napakarami ng maliliit na pahiwatig. Ang taong nakamaskara at gumagamit ng kapangyarihang jablong si Xiao Cheng sa Kanghaizhou. Ang biglaang lumitaw na halimaw sa Wutong Village. At maging ang taong biglang lumitaw sa larawan daan-daang taon na ang nakalipas sa Miaojiang. Pati na ang tunay na pinagmulan ni Jiu. Dahil sa lahat ng bakas na ito, hindi ko maiwasang mag-isip ng labis. Ano kaya ang ugnayan ng taong iyon at ni Jiu? Sige na, mas magandang umiti ka pa para mas kaaya-aya kang tingnan. Sa mga panahong ito, hindi pwedeng basta-basta mo na lang akong iwan ng walang paalam. CJ. May magtatawad pa ba sa 120 liang? Gustong-gusto ni Li Huaiyan ang painting. Kapag nabili natin at dinala sa kanya, tiyak magugustuhan niya. 150 liang. 2,000. 3,000 ang alok ko. 3,000 at 100. 4,000 at 100. Ay, binibini. Wala na kaming ganoong kalaking pera. Bakit biglang nagka-interes ang anak ng babae sa painting? Tapos na, tapos na. Si Miss Chu gumastos pa ng napakalaking halaga para bilhin ang painting ko. Tiyak may ibig siyang ipahiwatig sa akin. Mula pa bago pa ang isang tasa ng tsa. Ano ba ang ibinubulong mo sa sarili mo dyan? Parang narinig kong may sinasabi kang may gusto sa'yo. Guro ng pagpipintagaw, may kailangan po kami at gusto sana naming magtanong sa inyo. Sana po ay mabigyan niyo kami ng liwanag. Guro, bakit hindi ka pa umaalis? Mukhang pamilyar ang taong galing sa kanluran. Huwag kang tumingin sa mga nakalantad, baka marumi ang mga mata mo. Binibini, sa pagkakataong ito ay kailangang sumama ako kay Ginoong Lao sa pagdiriwang ng kaarawan niya, pwede bang hindi na ako pumunta? Ano sa palagay mo? Huwag mong kamutin ang tenga mo. Takot akong tatarin ako ni Ginoong Lao. Binibini, huwag kang magalit. Hindi dahil hindi na ibenta ang painting ay tapos na ang lahat. Mas mabuting bumili na lang tayo ng ilang pagkain gusto ng prinsipe at iwi. Ay. Ay. Tingnan mo ang walang pusong iyon. Kahit mamatay ka pa, mamimiss mo pa rin siya. Pero hindi ka naman niya kinikilalang kuya. Nang makita kong hindi mapaghiwalay ang loob ng babaeng Miao at ng lalaking iyon. Tiyak na hindi simple ang ugnayan nila. Nakakatakot talaga ang mga taga Miaojiang. Sino ba ang gustong makisama sa kanila? Sa tingin ko, sigurado ang lalaking iyon ay dahil. Sa ganda mong iyan, pwede kang sapilitang dukutin at gawing kalaguyo. Sino ang mga ngahas na saktan ako? Kapag daldal ka pa ng daldal. Ipapabunot ko ang dila mo. Ikaw, baliw ka ba? Siya ang binibini ng pamilya Li. Hindi mo siya kayang tapatan. Ano naman kung siya ang binibini ng pamilya Li? Ang mabuting lalaki, hindi nakikipag-away sa babae. Hindi ko siya kinatatakutan. Hindi ko talaga kayo maintindihan, kayong mga tao sa gitnang kapatagan. Ang kaarte-arte nyo. Hindi ba pwedeng sabihin ng maayos kung may problema? Lahat kayo may itinatago. Hindi ko man lang mabasa kung ano talaga ang iniisip nyo. Totoo, ako rin, hindi ko maintindihan. Fang Songhe, alam kong napakahusay mo sa magaan na paggalaw. Pero pwede bang huwag kang laging sumusulpot at naglalaho na parang multo para manakot? Ay, pasensya na. Nangako na ako sa Young Lord na hindi na ako magtatago. Ano ba talaga ang pakay mo sa paghanap sa amin? Ang binibini ay taga Miaojiang. Marahil alam mo rin ang mga nangyari sa Miaojiang noon. May nais po sana akong itanong. May nangyari bang malaking pagbabago sa Miaojiang 100 taon na ang nakalipas? Binibini, bibisitahin niyo po ba ang Ginoo? Gusto ko nang magpahinga. Hindi mo na kailangang bantayan ako. Mula ng gabi na umuwi ang binibini, parang may mali na. Noon, lagi siyang nakadikit sa Ginoo. Ngayon, bihira na siyang magpakita kahit kay Ama. Araw-araw siyang nakakulong sa silid niya. Hindi ko malaman kung ano ang iniisip niya. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Kung sakaling dumating ang araw. Na malaman mong ang kadugo mo ay hindi pala kadugo mo. Ano ang gagawin mo? Hindi ko alam. Ang mga araw ng karangyaan at kayamanan na ito ay hindi naman talaga sa akin. Sabi nila may kuya para akong buhay. Pero hindi ko alam kung paano siya haharapin. Natatakot ako at nakokonsensya. Talaga, may kuya ka pa pala. Marami sigurong hirap ang dinaanan niya. Kung labis mo siyang ipinaglalambing, mas mabuting umalis ka sa pamilya Li. At hanapin mo siya. Ha? Paano si Ama at si Kuya? Yun hindi mo rin pala maiwan ang mga tagali. Kung gayon, magkunwari ka na lang na walang alam. Hindi ba mas mabuti nang manatili ka sa pamilya Li at ipagpatuloy ang buhay mo bilang binibini?
Hindi ba mas mahalaga pa ang kuyang lumaki kasama mo kaysa doon sa lalaking nasa labas na dugo lang ang ugnayan nyo? Hindi yan tama.
Bakit kailangan pa silang ikumpara? Lenwei. Ay. Talagang tumatanda ka na at humihina ang pakinabang mo. May napakagandang bihag ka na sa kamay mo. Hindi mo pa alam kung paano pakinabangan. Alam kong marami kayong paraan sa Miaojiang. Huwag kang gagalaw ng padalos-dalos. Kung hindi, papatayin ko siya. Kapag gumalaw ka pa, puputulin ko ang isang kamay mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ibigay mo ang sinulid na jade para sa puppet. Palalampasin ko ang buhay niya. Wala kaming ganyang bagay. Noong panahong iyon, nailigtas at nadala palayo ang binibini ng pamilya Kang. Ang batang Panginoon ng pamilya Kang noon ay nasa ilalim ng proteksyon ng kanyang mga magulang. Nang siya ay malubhang masugatan, nabali ang mga buto at naputol ang mga litid niya. Kung hindi lang lumitaw si Shangguan Huangzi, matagal na sana siyang namatay sa dagat ng apoy. Kahit na dinala siya ni Shangguan Huangzi, hindi na siya sana mabubuhay sa ganoon kalubhang pinsala. Tama nga, patay na siya. Pinagawa mo siyang puppet. Kahit puppet lang. Hindi na muling dudugtong ang nabaling mga buto. Kung walang sinulid na jade para sa puppet, paano pa niya mapagdurugtong ang mga buto at meridian? Ngayong maayos akong nakatayo rito. Lenwei. Lalo pa. Ngayon, isa na lang siyang gumagalaw na bangkay. Kahit wala ang mga sinulid ng jade puppet. Nagiging bangkay lang din siyang hindi nagagalaw. Napakagandang bagay ng mga sinulid ng jade puppet. Bakit pa sasayangin sa isang bangkay? Ang sinasabi mong mga sinulid ng tao-tauhan. Wala naman kami niyan. Tama. Si Kang Yan ay wasak ang mga buto at naputol ang mga litid. Pero dahil napakahusay ng aking guro sa paghilom ng mga buto, nang ako ay nagsasanay ng paglikha ng tao-tauhan. Siya ang nagdugtong ng mga buto at ugat ni Kang Yan. Kaya hindi na kinailangan ang mga sinulid na sinasabi mo. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Maliban na lang kung ginawa ito 100 taon na ang nakalipas. At buhay pa ang pinuno ng sekta ng tao-tauhan. Kung hindi, sino ang may kakayahang gawing tao-tauhan? Nang ganito kapinong walang kapintasan. Kung may hangarin ka pang protektahan siya. Iba ka nga sa ibang mga tao-tauhan. Kang Yan. Pinili kong ipaubaya sa'yo. Kung nais mong mabuhay siya, hayaan mong bunutin ko ang mga sinulid mula sa katawan mo. Kang Yan. Inuutos ko sa'yo na huwag kang pumunta. Hindi siya isang bangkay. Isa siyang taong buhay na may kamalayan. Mag-ensayo ako ng pakikipaglaban para maprotektahan kong mabuti si Shuang-Shuang. Kailangan lang ni Shuang-Shuang na maglaro ng masaya araw-araw. Hindi dapat ganito. Marami na siyang dinanas na sakit na hindi niya dapat maranasan. Hindi na siya dapat mauwi sa kapalarang malugmok sa alikabo. Tigil. Ijiw. Dito. Hindi ka ba marunong lumipad? Nakalimutan ko. Ijiw. Kailangang pahintuin ang pagdurugo ni Binibinili. Ijiw, bilisan mo. Hindi naman siya mamamatay. Bakit ka pa nagmamadali? Bukas bibilhan kita ng tanghulo. Mabilis lang ito, huwag kang tumingin. Ang lamig. Napakakakaiba ng mga paru-paro. Pero ang lamig na ito ay talagang nagpapagaan ng sakit. Tutulong ako. Sigaw ang pintor. Hindi sinasadyang nadakip si ama. Kaya napilitan ng aming grupo na makialam. Kasunod noon, iginuhit niya ang larawan ni mga ngasuma. Ginamit niya ang aming mga kamay upang hanapin ang tanging taong nakakaalam ng kinaroroonan ng binibining Kang. Ang nasa likod ng lahat ay malinaw na pwedeng umatake muna. Pero pinili nilang huwag gumalaw. Dahil alam nilang lubos na tapat si mga ngasuma. Mamamatay man, hindi niya isisiwalat ang lihim.
Kaya si Fang Songhe lang ang magagamit para magsiyasat. Sa bawat hakbang ng larong ito, walang sinuman ang nagduda kay Gao, ang pintor. Hanggang sa inilabas niya ang larawang iyon. Mabuti rin si Fang Songhe. Pati si Chuhi. Sa sandaling ito, malinaw na ang lahat. Ang nasa likod na nagmamanyobra ay ang matagal nang nabubuhay ng mahigit 100 taon na. Unang pinuno ng sekta ng Kulam at Lason. Nasaan ang taong iyon? Mahirap makatagpo sa buhay ng isang tunay na nakakaunawa sa iyo. Gusto mo akong pagtraidoran siya? Ni sa panaginip lang. Hindi nauunawaan ng mundo ang aking mga guhit. At hinahatulan akong lumilihis sa daan. Tanging ang taong iyon ang nagsabi pa sa akin ng isang matagal ng kwento. Diretsahan niyang sinabi. Kung lumipas pa ang 100 taon o 1,000 taon, ang aking pintura ay tiyak na magiging isang kahanga-hangang obra. Ito ang unang pagkakataon sa buhay kong ito na napuri. Kaya binago ko ang pangalan ko at naging Gao fan. Upang suklian ang kabutihan ng nagmagandang loob sa akin. Kahit kapalit ang puso ko, gagawin ko ang lahat para sa taong iyon. Kung ang nasa likod ay siya pala. Malamang ang larawang ito ng dalagang nakadilaw ang kanyang mukha. Ay may kakaibang kahulugan para sa kanya. Ang kakayahan niya ay hindi karaniwan. Paano pa mapapahintulutang lumabas sa labas ang larawang ito? Ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ni Gao Huashi ay dahil sa larawang ito at sa matuwid na dahilan na naiwan siya sa Chu Mansion. At totoo nga. Sabi ko dadalhin ko si Jiu palayo. Ngunit hindi mapigilan ng mga nasa likod ko. Kaya tuluyang nabunyag ang aking pagkilos. Siya at ako ay kapwa may mga bagay na nais. Ngunit hindi pa rin mga taong buo ang kalooban. Ang tanging hiling ko ay matupad niya ang kanyang nais. At ang mga mangmang na nilalang na ito ay mamamatay na siguro. Ha ha ha. Mamamatay na silang lahat. Ano ang nangyayari? Naputol ng insekto ang kanyang leg. Ngunit hindi pa natin alam kung ang insektong ito ay inilagay ng taong iyon sa katawan ni Gao Huashi. O kaya si Gao Huashi mismo ay sadyang kinagat ang sarili niyang buhay sa ganitong pagkakataon. At kusa itong nilunok. Ngayon, tanging ang tumakas na yon na lang ang nakakaalam kung saan napunta ang matanda. Jiu. Hindi na pwedeng mamatay pa ang matandang iyon. Tama ang sinabi ni Ehe. Lidaw daw, nasugatan ka na, magpahinga ka na ng maayos. Huwag ka nang sumama at manggulo rito. Ang galaw ng katawan na ito ay napakabilis. Kuya Fang. Kang Yan. Tutulungan namin kayo. Sakto ang dating ninyo. Ha! Huwag kayong matakot. Sa loob ng katawan mo may ilang halimaw na kumakain na lang ng dugo at laman. Hindi pa rin mamamatay. Sa puntong ito, panahon na ring sabihin mo ang tunay mong pagkatao. O kaya naman, may iba pang tao sa likod mo. Ang pagkatao ng matandang ito ay isang palaisipan. Pero ang laso ng hand palm ay nagagamit niya ng napakahusay. Hindi ko pa matitiyak kung ang matandang ito ay ang pasimuno ng lahat ng kaguluhang ito. Kung hindi mo pa rin sasabihin. Hahayaan kong putulin ni Kang Yan ang isang kamay mo. Jiu. Huwag mong pakinggan. Gising ka na. Jiu. Ang antas ng pagpatay na ito ay siguradong hindi gawa ng isang karaniwang tao. May mas mahalaga pa akong gagawin. Ang damdaming taglay mo ngayon ay higit pa sa inaakala ko. Kung hindi ka dapat nakalabas sa sarili mong halimaw sa loob. Kaya pala kapag may minahal na tao, nagdadala ito ng ganito kalaking pagbabago sa iyo. Kung simpleng pag-usisa ka lang, mas mabuting itigil mo na ang pag-isip na yan. May ilang bagay na masyadong maselan. Mas lalo mo lang mararamdaman na kawawa ka. Guro.
Guru Gudefyu. Matagal na po kayong nawala. Matagal na kitang hinanap. Bakit po kayo napunta rito? Noon po ay parang may tinanggap akong alagad. Pero hindi po ganoon kagaling ang alaala ko. May mga bagay na nakalimutan ko. Ang aking alaala ay madalas napuputol. Madalas kung ano lang ang nais ko. Kung saan ko gustong manatili, doon lang ako. Ano ang ngalan ng iyong guro? Ang guro ko ay si Wu Taizu. Wu Taizu ang kanyang titulong iginagalang. Ang apo ng emperador ng Wu, si Sun Zongs. Ang manggagamot mula sa Kanghaizhou. At maging ang Wu Erlang ng Nayong Mugong, lahat kayo ay isa. Hindi masyadong maayos ang aking alaala. Marami na akong nakalimutan. Parang kamakailan lang ay naglingkod pa ako bilang monghe. Hindi kaya si Tang Sanzang ang mongheng tinutukoy mo? Tila ganoon nga. Grabe naman. Kumpleto na yata ang 4 na dakilang klasikong akda. Kung ang taong ito ay hindi nagmula sa ibang panahon. Kung gayon, siya nga iyon. May malalim siyang ugnayan sa mga ninunong. Naglakbay rin sa panahon noon. Kaya ko lamang narinig ang napakaraming kwento. Naaalala ko ang tagapayo na nakipagkasundo sa kamatayan. Ang 2 hari ay hindi dapat magtagpo. Nagtago ka ng napakaraming taon. Ngayong nagpakita ka na. Handa ka na bang makipagpalitan ng buhay? Alam kong ayaw mong mamatay. Ngunit maging ako, ayaw ko ring mamatay. Ang gabi ay maliwanag at mahinahon ang simoy ng hangin. Kay gandang gabi nito. Bakit hindi ka na lamang pumili? Ama. Ano ang ginawa mo sa kanila? Ang katauhan ko ay lubhang kapaki-pakinabang. Kaya noong ako ay nagbigay ng lunas at gamot. Wala sa kanila ang nag-alinlangang inumin ang aking gamot. Nagagawa mong kontrolin ang napakaraming inosenteng tao. Ano ba talaga ang nais mong mangyari? Nais ko lang na ikaw ay pumili. Hindi naman ito isang malaking bagay. Sa isang banda. Ang batang babaeng ito ay nakita ko ring lumaki. Hahayaan mo bang mamatay ang lahat ng tao sa lungsod na ito? Kapalit ng buhay ng iyong mahal. O hahayaan mo ang iyong mahal na mamatay? Kapalit ng buhay ng iyong pinakamalapit na kaibigan. Wala akong pakialam sa kanila. Ang buhay ng buong lungsod laban sa buhay ni Jiu. Alin ang mas mahalaga? Ang buhay ng kahit sino? Ay hindi dapat maging piyesa sa iyong mga masasamang plano. Kung hindi mo matiyak na kaya mong maging malupit. At tratuhin ang mga buhay ng inosente na parang wala lang. Pinapayuhan kitang huwag gumawa ng pabigla-biglang desisyon. Ang buhay at kamatayan nila ay nasa aking mga kamay. Napakawalang hiya mo. Ang mga tao. Laging maraming inaalala. Kaya sila laging nahihirapan. Ang inyong kawalan ng magagawa sa sandaling ito ay bunga lamang ng sarili ninyong kagagawan. Lene, ang mga taong ito ay tinamaan na ng lason. Wala na silang sariling kamalayan. Hindi mahaba ang aking pasensya. Aking mahal. Oras na para pumili. Kung pipiliin ko si Jiu, mamamatay ang mga taong ito ng malupit. Kung pipiliin ko naman ang mga inosenteng ito, si Jiu ang pagkakaisahan at atakehin ng lahat. Si Jiu ay hindi na gaya ng dati. Isang taong Miaojiang na nag-iisa. Mas marami na siyang mga obligasyon. At marami ring ikinababahala. Ngunit anuman ang aking piliin. Ako pa rin ang pinakamabibigatan. Itigil mo na yan. Sa bawat pag-aalinlangan mo. Ang kanilang mga puso ang unti-unting mapupunit. Aking mahal, susundin mo ba ako? Kung gayon, manatili ka lang diyan at huwag kang gagalaw. CJ. Hindi man lang siya nagtanong kung bakit. Ang bilis niyang sumang-ayon. Para bang kahit pasaksakin ko siya para kunin ang puso niya, mananatili lang siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi man lang lalaban. Natural lang siguro iyon, di ba? Ito ang bayan ni Chuhi. Hindi katulad ko. Malalim ang pagmamahal ni Chuhi sa kanyang bayang kinalakihan. Ang mga tao rito at ang bawat bagay dito ay may espesyal na kahulugan para sa kanya. Samantalang ako, isang hamak na Yijiu lamang. Kung ikukumpara sa napakaraming tao. Tila isa lamang akong alikabok na madaling mapuwing. Hindi ba't mahilig kang maglaro ng mga pagpipilian? Ngayon, bibigyan kita ng isa. Siguradong nagtataka ka. Kung paano pumipili ang isang tao kapag nasusukol na. Ngunit kung hindi mo makikita ang sagot. Ang lahat ng iyong mga pakana. Upang paglaruan ang puso ng tao. Ay mawawalan lang ng saysay. Sayang naman, hindi ba? Kaya.
Ikaw ang pumili. Panoorin mo akong mamatay. At habang buhay mong hindi malalaman ang sagot sa aking puso. O ililigtas mo ako. Gamitin mo ang mga kakaiba mong insekto sa akin. At pilitin mo akong sabihin ang tunay na laman ng aking loob. Ehi. Binibining Chu. Kapatid. Binibining Chu. Sabi mo, ang tao ay laging napipigilan dahil sa dami ng iniisip. Kaya laging nadadapa sa bawat hakbang. Ngunit gusto kong sabihin, hindi ko kailanman naisip na wakasan ang aking buhay. Sa paglalakbay na ito, sa lahat ng mga pangyayaring aking naranasan, nahinuha ko na ang taong nasa likod ng lahat, ay naghahangad makita ang masakit na pagpili ng isang taong nasusukol. Kaya ako sumugal. At nanalo ako. Hindi ako makapapayag. Sa larong ito na maingat kong binuo, may pirasong hindi sumunod sa aking galaw. Kaya ang kanyang instinctual na reaksyon ay ang sumugod para pigilan ang aking pagpapatiwakal at tamang-tama. Ang hinihintay ni Chuhi ay ang sandaling yon, na lumapit siyang walang pag-inat. Hahaha, ang galing talaga. Ah, napakagaling talaga ng pagkakatulad. Ikaw pala ang pinakakamukha niya. Gusto kita. Kailangan kitang makuha. Ijiw. Patawad. Alam kong ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ang kulam ng magkasintahan ay nagtatali sa ating buhay. Kahit kaunting pagkakamali lang, ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa kanya. Handa akong makipagsapalaran at pumatay. Dahil hindi ko kailanman maaaring sabihin ang sagot na magpapalaya sa kanya. Ang kanyang wagas na pag-ibig ay walang lohikal na dahilan. Ngunit napakatatag nito. Hindi ganoon kadaling pumatay sa akin. Ang mga insektong nasa loob nila ay pinalaki ko gamit ang sarili kong dugo. Walang makakakalap nito kundi ako lamang. Sa lakas ninyong ilan lamang. Hanggang kailan niyo ako mapipigilan? Paano kung isama niyo ako? Sige, itali mo ako, Shami. Binibining murong. Ako na ang bahala sa mga mamamayan dito. Kung magkakaroon ng pagkakataon, magtatapat tayo. Shiny, napakaalikabok dito. Protektahan mo ako ng mabuti, ha? Ay, may reward ba kung gagawa ako ng mabibigat na trabaho? Sipag naman. Heyan ZJ. Hi. Bilisan niyong ikulong ang mga tao. Napakarami nila. Hindi sasapat ang mga tali. Sinasabi ko na nga ba, hindi ubra kung wala ang ating batang Panginoon. Sulingsi. Ijiw, ang galing. May tumulong na sa atin. Lumabas ka. At bakit naman ako lalabas? Bata, hindi mo ako matatalo. Wala naman akong balak na makipaglaban sa iyo. Hindi ako ang tunay mong kalaban. Si Binibining Siyangguan ang tunay mong katunggali. Siyangguan Huaxi. Ang dating pinakamagaling na espada sa buong mundo. Sa pagsulpot niya ngayong gabi, ay napatunayan na ang titulong ito ay hindi na nangangailangan ng salitang dating. Siyangguan Huaxi. Ikaw pala. Hindi ko rin inasahan. Ang matalinong doktor na nakilala ko noon, ang laging tumutulong sa mahihirap, ay nagtatago pala ng ganito katagal. Ikaw ang salot na ng gulo sa mundo. 60 taon na ang nakalilipas ang masakar sa Nayon Ani. 20 taon na ang nakalilipas ang trahedya ng pamilya ni Imuli. 15 taon na ang nakalilipas ang masakar sa pamilya Kang. Kalahating taon na ang nakalipas. Ang kaguluhan ng Yuluohua sa pamilya Zhao ng lungsod ng Kucheng. At pati na ngayon, ang paghihirap ng mga mamamayan ng Yangcheng. Nararapat ka lang mamatay. Dao Laosan. Kayo pala ay matalik na magkaibigan. Pagkatapos niyang bumalik mula sa disyerto, ang binatang iyon nasunog ang balat dahil sa araw. Ay muling dumating dala ang kanyang espada. Tumayo siya sa mismong gitna ng bagyo. Ang tagal na natin hindi nagkita. Naaalala niyo pa pala ako. Matapos umalis ni Siyangguan Huaxi sa Kanghaizhou,
Gamit ang mga pahiwatig mula sa talaarawan ni Emily, hinanap niya ang taong nasa likod ng lahat. Ginalugad ang nayon ng utong. Inimbestigahan ang mga lumang bahay sa disyerto. Doon mismo sa disyerto, naranas niya ang matinding pait ng buhay. Ginatungan niya ang kanyang reputasyon. Para lamang makatulong, nagpumilit siyang kumbinsihin ang kanyang guro upang sumama sa kanya sa pagpapatupad ng katarungan. Gamit ang network ng impormasyon ng Honglo, naipit nila ang Yang Cheng. Ang Murong Villa ay nagpadala kay Murong Anfei upang tumulong. Si Weixin naman ay sumama lang dahil wala nang magawa. At ang mag-asawang Heian at Beije ay nandito lang sa Yangcheng para makipagnegosyo sa malalaking kliyente. Nagtagpo-tagpo silang lahat ng hindi inaasahan. Shangguan Huaxi, nais mo akong patayin para iligtas ang mas marami. Ngunit ang gusto ko ay mas marami pang tao ang magsilbing kasama ko sa hukay. Sino sa inyo ang mananalo sa huli? Inaabangan ko yan. Shiny, ano na ang gagawin natin? Tumahimik ka. Mahal. Sa tingin mo ba may silbi ang pagpapatumba sa kanila? Wala naman silang sariling isip. Anong silbi ng pagpapatumba sa kanila? Uwak. Hindi ko alam kung paano pawiin ang lason. Wala akong magawa. Kahit tinanggap niya akong estudyante. Hindi niya ako tinuruan ng matagal. Hindi ko alam ang lunas sa lason niya. Binibining Shangguan. Patay na siya. Ang tanging taong makakagamot sa lason ay pumanaw na matapos durugin ang kanyang puso. Dito ang bayang kinalakhan ni Ehe. Nandito ang kanyang mga mahal sa buhay. May mga kaibigan din si Ehe. Gusto ito ni Ehe. Kaya gusto ko rin ito. Ano ang ginagawa mo? Huwag kang matakot, poprotektahan ko ang lahat ng nais mong protektahan. Bago ko nakilala si Chuhi, si Chaya noon ay isa lang na walang hangad at walang pakialam na bangkay na naglalakad. Ijiu, tumigil ka. Matapos niyang makasama si Chuhi, hindi na siya ang batang pinuno ng Wugumen sa Miaojiang. Ijiu. Isa lang siyang munting Ijiu. Natuto siyang maging matakaw. Natuto rin siyang magtampo at magpakapilyo at higit pa. Sa unang pagkakataon, natuto siyang magmahal. Pagkatapos, nagkaroon siya ng mga kaibigan. Nagkaroon siya ng pamilya. Kasunod nito, umusbong ang walang hanggan na pagnanasa. At ang mga pagnanasang iyon ay wala namang iba kundi umiikot lamang kay Chuhi. Hindi tulad niyang dating nag-iisa sa mundo. Marami, napakarami, ang mga ugnayan ni Chuhi sa mundong ito. Napakakulay ng mundo niya. Kahit na mabawasan ng isang Ijiu, nariyan pa rin ang mundong sumasalo sa kanya. Kaya napaniwala niya ang sarili niya. Kahit hindi mapili. Natural lang na ganoon ang kahihinatnan. Pero ang pinili ni Chuhi ay lampas sa inaasahan ng lahat. Akala ko, ang isang kagaya niyang ubod ng sama ay may taong magbibigay rin ng buong pusong, di matitinag na pag-ibig. Sa kanya, hindi alam ni Ijiu na si Chuhi, nang gawin niya ang pasyang isugal ang lahat, ay may pasa na napakabigat na presyon. Ang alam lang niya, ay dumating na ang sandaling kailangan niyang may gawin para sa kanya. Chayan, ginawa mo pa rin ang pasyang ito. Noong may nangyaring aksidente sa Yungib noon, ang pagdating ni Chuhe sa hindi inaasahang tadhana, ang nag-iwan sa iyo ng huling pagnanasa. Kung ganito, hindi magtatagumpay ang hari ng kulam. Natural na mabibigo ang plano ko. Pero buti na lang sa walang humpay na pagsisikap. Naitulak ka rin ito hanggang sa puntong ito. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay? Naghihintay ako sa huling sandali ng iyong kamatayan. Bakit masakit lahat ng parte ko? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit wala na akong maalala? Ay! Ano yon? Mga kulam na insekto ng Miaojiang iyon. Bigla na lang tayong napadpad dito. At nasugatan pa. Tiyak na nilagyan tayo ng kulam ng mga taga Miaojiang. Narinig kong laganap sa Miaojiang ang paggawa ng mga papet na tau-tauhan. Hindi kaya dinala nila tayo rito para gawing sangkap sa kulam. Tingnan ninyo. May taga Miaojiang dito. Nag-imbento lang kayo ng paratang. Kung hindi kayo nailigtas ng batang Panginoon, matagal na sana kayong patay. Ang nakakatakot sa mga taga Miaojiang ay matagal nang nakatanim ng malalim sa puso ng mga taga Central Plains. Marami ang talagang hindi naniniwala sa sinabi ni Sangduo. Sa mga mata nila, ang mga taga Miaojiang natuso at malupit ay paano pa makapagliligtas ng tao? Ang mga kulam na insektong ito ay siguradong magdudulot ng kapahamakan kung itatabi pa. Sunugin ang mga iyan. Meow meow. Sunugin ang mga iyan. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa kanya. Kulam na, talagang kulam. Tingnan niyo agad. Ang dalagang ito ay tiyak na isang halimaw na nagpapanggap na taga Miaojiang. Anong kalokohan ang sinasabi mo?
Ito ang nakatatandang dalaga ng pamilyang Chu. Tiyak na nalaso ng isip niya ng mga taga Miaojiang. Baka sa ngayon, isa na rin siyang taga Miao. Ang papet na nilikha mula sa tao. Ito ang Linglongxin. Ang Linglongxin ay tunay na Linglongxin. Isang kayamanan sa mundo na tanging Miaojiang lamang ang makakagawa. Sinasabing ang sinumang makakuha nito ay kayang buhayin ang patay. At maging ang makamit ang buhay na walang hanggan. Hahaha, nakakaaliw, tunay na nakakaaliw. Tignan mo, marami kang iniligtas na tao. Ngunit ano naman ang napala mo? Sa ngayon, ilan na lang ba ang natitirang nagtatanggol sa'yo? At isa pa, yung babaeng walang kakayahang. Protektahan ang sarili niya. Dahil lang sa'yo. Kailangang tumayo laban sa lahat ng tao. May mga nagsasabing na wala na siya sa katinuan. At may nagsasabi ring isa siyang mangkukulam. Ang mga mapanghusgang tingin na nararanasan niya ay dahil lang sa'yo. Ano na lamang ang mangyayari sa kanya pagkatapos nito? Ijiu, kung hindi mo sana iniligtas ang mga taong iyon. Wala sana tayong naging problema, hindi ba? Nagsisisi ka na ba? Tignan mo. Ang pag-iral mo ay walang naidulot na mabuti para sa kahit sino. Hindi ka rin karapat-dapat na mahalin ng sinuman. Ijiu, hindi ba mas mabuting maglaho ka na lang? Sunugin ang mga insekto. At huwag nang hayaang maligaw pa ang isipan ng iba. Tumigil kayong lahat. Kang Yan. Ay. Kung nasa Kang Haizu lamang sana. Hindi ko man kukunin ang buhay ng mga taong ito. Ay ikakadena ko sila. Sa malalaking bato ng Kang Hai Cliff. Upang araw-gabi silang mabugbog ng matinding sikat ng araw at alon. Hanggang sa matuklap ang kanilang balat. At wala na silang lakas para sumigaw pa. Bakit mo kailangang magsalita ng napakamarangal? Isa ka lang na babaeng puno ng inggit at puot, na napatalsik sa posisyon bilang pinuno ng lungsod. Ang dating kinikilalang pinakamagaling sa espada ay wala na sa kanyang tuktok. Hindi ka namin kinatatakutan. Paano kung isama pa kami mula sa Muyong Villa? Tama ang sinabi ng aking Shemi. Kayo rin ay mga kilalang sekta. Bakit nyo kami pinipigilan na puksain ang mga masasamang elemento? Upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Si Yaolong Tao mula sa Yang County. Sa edad na 3, nahulog mula sa kama. Nag-iwan ng pilat sa mukha. Sa edad na 7, sumilip sa paliligo ng biyuda sa kapitbahay. Kaya nabutas ang isang mata. Sa edad na 9, nagnakaw ng manok sa nayon. Sa edad na 10, nagnakaw ng pambabaing damit ng asawa ng pinuno ng ngayon. Noong siya ay 11 taong gulang. Anong kahangalan ba ang pinagsasabi mo? Ano pa bang masasamang gawain ang nagawa mo sa buhay mo? Para sa amin sa Honglo, hindi na yan sikreto. Oras na para ipakita ang aking pagkakakilanlan para pasunurin kayong lahat. Kung mayroon pa ring gustong lumaban. Ang Fengjia Fortress ay handang makisali sa gulo. Fengjia Fortress. Sa Fengjia Fortress ay may matandang demonyo ng espada. Na nambubuli ng mga lalaki at babae. Pumatay ng walang pakundangan. At gumawa ng lahat ng uri ng masama. Isa siyang sikopat na uhaw sa dugo. Hindi ko alam kung nalinis na ba nila ang kanilang sekta. Paano na ito, asawa ko? Wala kaming kinabibilangang sekta. Wala kaming pangalang maipagmamalaki. Manahimik ka na nga. Sa madaling salita. Gusto niyo lang talagang angkinin ang Linglongxin para sa sarili niyo. Huwag kayong maniwala sa kanila. Ay. Simula pa lang, ikaw na ang gumugulo sa lahat. Ay. May nag-uutos ba sa iyo sa likod ng lahat ng ito? Hahanapin ko ang katotohanan hanggang sa huli. Nasugatan mo ang iyong kamay. Hindi maganda ang ingay sa labas. Napakatamis naman ng iyong mga sinabi. Gusto lang naman nilang angkinin ng nag-iisa ang kayamanan. Anong marangal na sekta? Isa rin namang pangkat ng mga tulisan. Dapat magkaisa tayong mga mangangalakal. Para makita rin nila na hindi tayo madaling api-apihin. Dapat putulin na natin ang mga daan ng kanilang kalakalan. Hayaan natin silang makatikim ng paghihirap.
kundi aapihin lang nila tayo ng aapihin. Bakit nga ba? Dahil mga kaibigan sila ng aking anak na babae at manugang. At ako naman ang pangulo ng samahan ng mga ngalakal. Ang bangko ng pamilya Zhang. Ang gulo ninyo sa paghahati ng lehitimo at hindi lehitimong sangay ng pamilya ay umabot na sa buong lungsod. Hindi na kayo pinagtitiwalaan ng mga kliyente. Kukunin nila ang lahat ng salaping panandaliang hawak. Hindi na kayo makakilos ng maayos. Hindi pa nga nababayaran ang inutang ninyong pilak sa akin, hindi ba? Ang tindahan ng seda ng pamilya Wang. Sabi nila pagdating ng mga paninda mula sa timog. Ang Yunjin Gauss na ipinuhunan niyo ng halos buong yaman ay hindi na maibenta. Kaya humiram pa kayo sa aking pangkat ng kalakal mula Hilaga para maubos ang inventaryo. Kung gayon ang mga isinangla ninyong nasa akin, ay hindi na ninyo balak tubusin. Pati ang tanggapan ng pagpapadala ng pamilyang Feng. Ang batch ng asin na isinangla ninyo noong nakaraang buwan. Naagaw pa sa gitna ng daan at nilimas ng tuluyan. Kaya ba ninyong bayaran ang lugi? Noong lumuhod kayo at nagmakaawa sa akin na pautangin kayo. Parang luha at sipon ang halos bumuhos sa inyo. Nakalimutan niyong lahat. Napakahalaga ng mga ruta ng kalakalan para sa isang mga ngalakal. Sa tingin ko, hindi ko na kailangang magsalita pa. Alam niyong ilang ruta ng kalakalan ang hawak ng pamilyang Chu. Sa tingin ko, hindi ko na rin kailangang magpaliwanag pa. Ginoong Chu, medyo masyado pong mapagmataas at mapagutos ang pananalitan niyo. Mahalaga rin sa amin ang mga ruta ng kalakalan. Sa Jiangnan, mahirap kayong tapatan. Ngunit kung makikipag-isa kami sa pamilyang Zhao at putulin ang negosyo ninyo sa Hilaga, baka kayo pa ang matinding masasaktan. Mali ang sinasabi mo. Masaya akong nakausap si Ginoong Chu. Magkaalyado ang pamilya Zhao at ang pamilya Chu. Hindi magkaaway. Talagang napakalakas ng mga ugnayan sa panig ni Chuhi. Hindi na ito kayang pantayan ng karaniwang tao. Meow meow. Umuwi na tayo. Ijiw. Meow meow. Kuya Fang. Diretso ka lang, huwag kang lilingon. Sa totoo lang, isa siyang matalik kong kaibigan. Hindi naman masamang tumulong ng kaunti. Hindi masama ang galing mo sa puppet na paraan ng paghawak ng sandata. Gumagamit ba siya ng espada? Hindi gumagamit ng espada si Kang Yan. Bawal kang makipagsubok sa kanya. Ginoong Chu, hindi naman maliit ang gantimpala ninyo sa amin ngayon, hindi ba? Pagbalik natin, bubuksan ko ang bodega. Kunin ninyo ang kahit gaano karami ang mabubuhat nyo. Manugang. Batiin mo ang iyong biyena ng mahabang buhay. Sa wakas, may pera na akong maipamimigay na regalo. Ano naman ang silbi kung mas marami pa ang regalong ibibigay? Kailangan mo ring marunong kang magsalita ng maganda para mapasaya ang aking ama. Sandali lang at hintayin mo ako. Salamat sa inyo. Ijiw. Ijiw, Chayan. Alam kong buhay ka pa. Buhay ka pa, siguradong buhay ka pa. Nasaan ka, magparamdam ka? Dito. Ay. Ijiw. Alam kong hindi ka namatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag kang umiyak, Ehi. Narinig kong tinawag mo ang pangalan ko. Narinig ko rin ang napakaraming tinig. Pasensya na, nahuli ang dating ko.